kasi nga ito nga po yung punto dito na ang type and type nga kailangan i-consider natin. Must be considered. Type and type must be considered. So wala man tayong tutol na yung new heaven and new earth ay after 1,000 years. Sige, babasahin kita Pero, mamaya ng earth mid nyo. I-consider din natin yung passage na yung earth mid nyo ay nag-umpisa ito sa Middle East lang. Nag-umpisa ito sa pagtayo ng Panginoon ng kanyang kaharian. Okay. Yung pagtatayo pa lang, Okay. doon yan mag-umpisa. Kasi purity na yun doon eh. Purity na yun. Basahan din kita mamaya ng earth mid nyo. Okay, sabi dito sa Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11, verse 6 to tuloy-tuloy ko ito hanggang 16. Dito sa earth mid nyo ay during the kingdom ay yung mga wolf dito at saka yung mga magkakasama sila. Pakaganda ulit yun. Sige. Pero hindi ko sinasabi na walang mga lobo, walang mga leon doon sa after 1,000 years. Hindi po yung gano'n Kailangan magkaroon tayo ng dito. Linawan. Okay. Sabi dito, the wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them. Mga bata, mag-lead sa kanila, no? And the cow and the bear shall feed their young ones, shall lie down together. Hindi na sila magsasakitan, no? And the lion shall eat straw like the ox. Vegetarian na rin yung lion. And the sucking child shall play on the hole of the asp. And the wind child shall put his hand on the cockatrice den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord. So yung salitang for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, ma-understood yun na ito yung earth mid nyo na ito. Okay. As the waters cover the sea. Kailan ito mangyari? Sa verse 11, sa verse 10 pa pala ito. And in that day, there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people. To it shall the Gentiles seek. Ito yung hinahanap ng mga hintil. Yung root of Jesse bilang ensign. In short, ito yung Davidic kingdom na ito eh. Yung sa ibang salita. Ito. Tuloy ko lang po. Sige lang. Root of Jesse, no? Okay. To it shall the Gentile seek. So may mga Gentile pa na naghanap. And his rest shall be glorious. Magiging glorious na sila daw. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again, the second time, to recover the remnant of his people. So, mayroon pong second time dito na binabanggit na papansin natin. Alam natin na yung first time na inilabas ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa pagka-alipin doon sa Egypt yun yung first time. And then the second time, ito yung sinabi. Saan sila magagaling? Bilang mga remnant of his people. Which shall be left from Assyria, and from Egypt, and from Patros, and from Kos, and from Elam, and from Shinar, and from Hamat, and from the islands of the sea. So, in short, entire world ito. Worldwide siya. Verse 12. And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel. So, i-assemble niya yung mga tapo ng Israel. And gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. So, i-gather pa sila mula sa apat ng sulok ng lupa. The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off.
Ephraim shall not invade Judah, and Judah shall not vex Ephraim, but they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west. They shall spoil them of the east together. They shall lay their hand upon Edom and Moab, and the children of Ammon shall obey them. And the Lord shall utterly destroy the tongues of the Egyptian sea, and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it in 7 streams, and make men go over dry shot. So lalakad ang mga tao na tuyo. And there shall be an highway for the remnant of his people, which shall be left from Assyria, like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt. Okay. So kagaya ng meaning ito ay kumbaga second Exodus. Okay. Kasi first Exodus yun yung sa Israel noon from Egypt. Mhm. So itong binabanggit ito ay matatawag natin na second Exodus o second time na i-recover ng Panginoon ang lahat ng mga membro ng kanyang bayan at dadalhin doon sa kanyang lugar na ipinangako sa kanyang bayan noon, which is the Promised Land. Okay. Ano po ang katibayan doon na yun ay tutuparin talaga ng Panginoon? Ezekiel 36. Tapos mayroon pa ng supporting yan sa Psalms. Pero ditong sa Ezekiel 36 lang. Saglit ko lang, brad, ano? Sige lang, brad. Pero hindi ko nabasahin ito, ano lang, kabuhan, yung punto lang. Okay. Okay, sabi dito, 22, chapter 36, verse 22, hanggang 25. Therefore say unto the house of Israel, thus saith the Lord God, I do not this for your sake, O house of Israel, but for mine holy name sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went. And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them. And the heathen shall know that I am the Lord, saith the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes. For I will take you from among the heathen. So kukunin ko kayo mula sa gitna ng mga walang Diyos. And gather you out of all countries. Itipunin ko kayo lahat, mula sa lahat ng mga bansa. And will bring you into your own land. So mapansin natin mga kapatid, bigyan ko lang ng punto dito. Kasi yung sabi ng Biblia, ang bumabasa, yung unawa. Okay. So, pag-unawa ng Biblia dito, hindi ko unawa, pag-unawa ng Biblia dito, susundan lang natin, igagather yung bayan ng Diyos mula sa gitna ng mga walang Diyos at mula sa lahat ng mga bansa. At saan po sila dadalhin? Sa kanilang sariling lupain. Now, historically speaking, kung ilulukit natin ito kung kailan, sabihin natin na history, wala pa namang history na nangyari na ginader yung bayan ng Diyos mula sa lahat ng mga bansa. Ang first history na nangyari na ginader ng Diyos yung kanyang bayan ay galing lang sa isang bansa, from Egypt to Promised Land. Yun yung first time na ginader. Pero yung second time dito na binabanggit sa Isaiah, ay ito na po yun, yung from all nations, kindred, tongues, and people. Doon sila, all countries. Then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. So, ano ng Panginoon ng malinis na tubig doon, ano? Sa kanila, at sila'y magiging malinis. From all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you. Ito ay hindi rin natupad sa Israel noon, dahil ang Israel noon, bagamat sila ay naglakbay patungo sa Promised Land, dala-dala pa rin nila yung kanilang idols. Hanggang sa nakarating nga sila doon, napossess nila yung Promised Land. Ay naging idol worshippers pa sila, kaya dinisperse sila ng Panginoon, pinalayas doon. Kaya ang katuparan nito,
future talaga. Hindi ito pwedeng pasumbalian na sabihin natin na history na ito. So, basahin ko po yung pinakahuli, basahin ko yung paliwanag dito sa 2MR. 2MR po, last na ng kapitador. Sensya na kayo. Siguro ba ito? Yung pag-aaral naman natin ay para sa kapakanan ng lahat. 2MR, page 22. Okay, sabi dito, quoted Ezekiel 36, 25 to 27. The saving knowledge of God will accomplish its purifying work on the mind and heart of every believer. The word declares, then I will spring clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness and from all your idols. I will cleanse you, and your heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes. Ito yung paliwanag ng Spirit of Prophecy doon sa passage na yun. So, this is the descent of the Holy Spirit. So, yung paglilinis pala na yun, na gagawin ng Diyos doon sa Promised Land, sa Land of Canaan, Land of Promise, ay ito daw po, this is the descent of the Holy Spirit, sent from God to do its office work. The house of Israel is to be imbued with the Holy Spirit and baptized with the grace of salvation. Their state of liturgy will no longer exist. So wala na yung liturgy nila sa panahon na yan. Okay, so doon na po ako. Okay. Ito, sasagutin ko rin yung earth medium mo. Yes. Ang focus mo kasi kay na yung earth medium, which you said na it is the restored promised land to the Israelites doon sa Middle East. And then, nung ni-restore yung Middle East na yan na yung earth medium mo. Earth medium. So, ibig sabihin, yung covered pa lang, yung covered ng iyong earth medium, yun lang yung Middle East. Now, basahan kita Beginning. Bigyan pa kita ng isang earth medium. Kasi ang sabi mo, yung earth medium, sabi mo, before second coming. But no, hindi ako naniniwala na yan ay before second coming. Bakit? Kasi sabi dito sa Christ Triumphant, God promised to Abraham, ito yung binanggit mo kanina, na yung pinangako kay Abraham na promised land. God promised to Abraham and his seed after him that they should have possession and lands, and yet they were only strangers and sojourners. The inheritance and lands that are to be given not only to Abraham, but to the children of Abraham will not be until after this earth is purified. This earth is purified, Abraham will then receive the title to his farm, his possession, and the children of Abraham will have a title of their possessions. Every one of us should constantly bear in mind that this earth is not our dwelling place, but that we are to have an inheritance in the earth medium. Tingnan mo bro, doon sa earth medium, inheritor na rin si Abraham. Ngayon, kung before second coming yung earth medium mo, dapat andun na si Abraham. Yes, basahin ko na nandun sila. Sige. Kung may mabasa ka na andun si Abraham sa earth medium before second coming. Hindi, doon sa kingdom. Hindi. Kasi ang kingdom din na tinutukoy ko bro, after second coming ngayon. Basahin ko nga po. Sige, basahin mo. Sige. Bible muna po. Sa Lucas. Jokes. Pati tayo kasi kasama tayo. Sabi ni Mrs. White, every one of us should constantly bear in mind, but we have an inheritance in the earth medium. Kasama tayo. Wala po akong tutol doon. Okay. Wala naman tayong problema doon. Saan sa Lucas?
Ah, Not talaga ito. Dito sa Yok 13 na daw. Tingnan natin yan. Yok 13. Yung 13. Kung tama yung ating okay, tama. Okay. Yok 13, verse 28 hanggang 29. Okay. Okay. May gathering time dito. Okay. Nabasa natin yun. May gathering siya. Sabi dito, there shall be weeping and gnashing of teeth when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, Okay. and you yourself thrust out. So tingnan, kunin natin yung context dito. Okay. Kasi kung mag-conclude kagad tayo na yung kingdom na ito, na nandun nakita si Abraham, sa Isaac, si Jacob, lahat ng mga propeta, Okay. i-conclude natin na ito ay sa earth mid nyo. Okay. Yes, doon sa after 1,000 years, eh, mayroon bang mga wiki doon na nag-gnashing of teeth pa at ika-cast out pa? Actually, Ibig meron. sabihin, nakapasok pa doon yung mga wicked. Yun yung isang argumento na, no? Isang argumento. Okay, sasagutin ko, bro. Hindi pa ako tapos. Sige pa. Ito pa. Sige pa. 59. And this shall come from the east. Ito. From the east. So, pag sinabing from the east, tinutukoy dito, planet Earth, ano? And this shall come from the east, and from the west, and from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of God. Sit down in the kingdom of God. Okay. So, maliwanag naman na kahit hindi na mag-interpret yan kasi nasa Biblia na eh. Okay. Na yung kingdom dito na pinag-usapan na makikita pa doon si Abraham, Isaac, at lahat ng mga propeta Okay. in relation to doon sa ating binasa sa Tuan Serer na quoted yung Ezekiel 37 na yung mga buto doon, lalagyan ng laman, litid, tapos bubuhayin sila, tapos saan sila pupunta o dadalhin? Doon sa kanilang lupain. Okay. So, walang pagtatalo doon. Talagang in context siya. Pero yung iyong unawa na yan, hindi yan sang-ayon sa Spirit of Prophecy. Alin? Yan yung unawa mo na yan. Ay, isang ayon nga doon. Basahan mo ko sa Spirit of Prophecy. Sige. Saan mababasa na yung nung sina Abraham tapos cast out pala yung saan mababasa sa Spirit of Prophecy? Ay, yung sabi mo na sa earth made new. Saan mababasa? Kasi itong binasa ko kaya sa Spirit of Prophecy, ang position ni Abraham doon sa earth made new, kasama tayo. wala mang problema doon. Hindi, Sabi ko nga sa iyo, wala akong totoo doon. Merong problema. Kasi Bakit? continuation yun ng pag-possess natin. Hindi. Ang Hindi, kingdom. bro. Hindi. Pero yung sinabi ko dito na dadalhin pa sila dito si Abraham, si Isaac, doon sa kingdom. Ito po ay before millennium ito. Ay, ibig sabihin mo, Oo. bago ang resurrection, pupunta pa sila, i-resurrect si Abraham sa kanyang mga propeta, dadalhin doon sa kingdom. Yes. Saan mababasa? Saan mababasa yun? Yun, di ba binasa ko nga kanina? Ay, hindi sa yun. Okay. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ako muna. Kailangan yung nakasulat talaga. Ako muna. Madali lang naman tayo Kaya nga paliwanag ng sarili natin. Okay. Gusto ko yung mababasa talaga. Okay. Una, pinupunto mo kanina, ang earth made mo yung Middle East lang. Whereas binasa ko sa Spirit of Ay, Prophecy. hindi ko po sinasabi na kinukonclude na ang earth made nyo, i-clarify ko Okay. ang earth made nyo ay mag-start doon sa pag-restore ng Eden, Okay. sa kingdom. Okay. So, from then, hanggang sa new heaven and new earth, Okay. yun yung complete restoration. Ibig mo sabihin, may Eden doon sa kingdom. Yung restoration ng Eden. Ibig sabihin, bababa yung Eden galing sa langit. Hindi. Hindi. Saan manggagaling yung Eden? Yun ang babasahin ko sa inyo Sige. na yung Sige. from Eden, To Eden. from Eden to Eden, o from Eden lost, to Eden Restored. restored. Not necessary na yung literal Eden noon ay
ibababa ng Panginoon. Ay, ibig sabihin, gagawa siya ng panibagong Eden. Ay, hindi ko, babasahin na lang natin Okay, ano sige. yung ibig sabihin niya dito. Hindi mo, mamaya bro, susundan ko muna yung earth medium mo kasi lalayo tayo ng lalayo. Oh, Yung earth medium mo kasi ang gusto ko masundan eh. sige, sige. Yung earth medium mo kasi, mamaya yung Eden, ihihiwalay natin yung Eden. Yung earth medium mo kasi, sabi mo mag-uumpisa sa Middle East. Kung yung Middle East na yan, ayan na yung earth medium. Tapos, ay wala nang second coming pa ganun. Bakit? Bakit kasi ang sa inyo continuous eh. Paano magiging continuous yun kung wawasakin pa yung buong sanlibutan? Ay samantala yung earth medium, andun na si Abraham. Saka andun na rin tayo, tagapagbanat na rin tayo kasama ni Abraham. Oh, ngayon, so, ang sabi mo kanina, ang earth medium is before second coming. Before second coming. Ang ibig kong sabihin, yung earth medium na binasa ko dito na mamanahin ni Abraham, mamanahin natin. Kasama na ang i-resurrect ng mga sins pupunta pa sa kingdom para sa earth medium. O ngayon, ang malinaw na sinasabi ni Mrs. White, ang inheritance na hinahanap natin ay yung new earth na sinasabi. Tingnan mo, sabi niyo, this earth, after this earth will be purified. Pag-purify muna bro yung earth bago natin mamanahin. Ang sayo kasi hindi. Mauna muna sa Middle East, kakalat sa buong mundo. Hindi. Ipo-purify muna bago ka magmamana. O ngayon, saan mo nakuha yung interpretation na ganyan? Okay, ito basahin ko po. Okay. Anong libro yan? Okay, track number 9. Behold, I make okay. all things. Okay. Okay. Diyan pala yan galing. In the prophetic words, Okay. behold, I will make all things new. Okay. So, yung salitang new ay sabihin mayroong old. Okay. Understood yun, mayroong old. So, kaya hindi ako tumututol na yung pag sinabing merged Yung earth medium. made new, ay sinabi ko na nag-start sa restoration ng Edenic beauty Okay. kasi iba na nga siya. Okay. New na nga siya. Pero bro, From the old. Okay, basahin ko po. basahin ko muna ito bro. Babasahin ko lang, isingin ko lang. Basahin ko. Ang problema kasi dyan bro, kumukontra yan ang sinasabi ni Victor Rodriguez sa sinasabi ni Mrs. White. Wala pong kontra ito. May kontra bro, maniwala ka sa akin. Basahin ko muna ito para Sige, makita sige. niyo kung may kontra. Sige, ito. May kontra. Sige, basahin mo. God muna. warns that all things shall be wax old. Yan. Alam natin, mawawala yun. Yes. To understand correctly this prophecy, we must bear in mind the fact that for an old things to be made new, okay, to be made new, All things yan ha? all things to be made new, it must first be disintegrated, reduced to the state of its component, elements or parts in which it existed before they were integrated into a composite whole. Yung whole, yung kabuuan. Then, renovated, reprocessed, and finally, reintegrated. While such a process, moreover, is in operation, the things being renewed thereby cannot, of course, until finish or resume its function. During the period of renewal, it is out of commission and out of use. It is, in this case, the waxing old of all things is as all Bible students will understand, the result not of natural decadence, which accompanies age, but of the course of sin brought in by Satan's deceiving the nations. So, when all things earthly are in process of renewal, and thus out of commission and out of use, the earth, having become nothing but must necessarily be veritably of bottomless pit. Okay. Accordingly, the scripture, behold, I make all things made new, foreshadows a period of disintegration and renovation of all things.
a time in which Satan is bound as predicted in the prophecies concerning millennium. Yun. Kaya nga hatong naniwala ako doon na yung proseso kasi ng pag-earth with nyo, everything is become new, ay hindi yun instantaneous, brother. Yun lang yung gusto kong ibig sabihin sa iyo, gradual, mula doon sa Yes, maliit. yes. Ito, mula doon sa maliit, kakalat sa kuan, sa lalaki siya. mundo. Pero hindi ganun ang sinasabi ng Biblia, brother. Tsaka ng Spirit of Prophecy. Hindi, ang pinagbabasehan ko doon, halimbawa, yung sinabi niya, yung the kingdom of heaven is like a mustard seed na pinakamaliit siya na buto hanggang lumaki. Ito. Yun yung kikarian din. Mula bato, naging malaking bundok, pinuno ang bundok pa. Yun lang yung punto ko doon. Okay. Salamat doon sa punto mo, brother. Pero ito pinupunto ko, pareho ito ng Biblia at ng Spirit of Prophecy. Ang sabi dito sa Biblia, Revelation chapter 21 verse 1, And I saw new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Ibig sabihin, binago niya. Tingnan mo yung pagkagamit ni Mrs. White dito sa wording siya. Uulitin ko to. Ito na yung pinaka-the best talaga na earth medium mo. The inheritance and lands that are to be given not only to Abraham, but to the children of Abraham will not be until after this earth is purified. Hindi daw ito matatanggap ng Abraham at ng kanyang mga anak hanggat hindi na-purify yung earth. Yes. Ang purification, brother, ng earth ay sa pamamagitan ng apoy. Wala po kung... Therefore, hindi gradual. Kaya, Okay. wala po, clarify ko pa, Okay. wala akong sinabi na yung pag-possess nila sa promised land ay sa panahon na ano yung pagkabanggit doon? Yung Not until earth is purified. purified. Mm. Kasi ang final purification talaga ng whole earth Mm. ay after talaga ng 1,000 years. Ito ngayon. Wala po akong problema doon. Meron actually. Mm. Bakit ko nasabi na may problema? Kasi ang sinasabi doon sa binasa mo kay Brother Ruti, ang sinasabi niya, paunti-unti, yan ang pag-understand mo doon sa binasa niya. Pero sa pag-understand ko sa binasa mo kayo doon sa sinasabi ni Victor Hotik, mayroong integration sa lahat ng bagay. Hindi niya in-identify kung yun ay gradual o kung yun ay biglaan. Pero ang sinasabi ni Mrs. White, hindi matatanggap yung inheritance na yun, not until, hanggat hindi na-purify yung earth. Ito yung sinasabi nito ni Mrs. White. Ngayon, Abraham will then receive the title to his farm, his possession, and the children of Abraham will have a title to their possession. Ito na yung mamana. Every one of us should constantly bear in mind that this earth, itong earth na itong kapatid, yung earth natin, is not our dwelling place, but we are to have an inheritance in the earth with you. Ito na yung earth na purify. Hindi ito yung earth na andun nag-umpisa sa Palestine. Sa Middle East. Try to consider, brother, yung ano dyan. Wala po akong problema doon sa binasa niyo. Ito, brother, kung wala kang problema, paano mo i-reconcile na lang? For me, para sa akin, reconcile na siya. Paano Kasi, naging reconcile? Tama naman na lahat ng yung kabuhan ng pag-possess nila sa promise ng Panginoon, yung inheritance na yun, Okay. ay sa after talaga ng purification ng earth. O, di after ng second coming, hindi before second coming. Yes. O, di mali. Pero, yung stand mo kanina. hindi. Hindi kasi ang sabi mo kanina kasi kanina. I-consider din natin ito. Kaya nga sabi ko nga, hindi ako tutol na yung binasa nyo ay doon yan sa after 1,000 years. Wala akong tutol doon. O, di okay na to. Okay yan. Wala akong tutol dyan. Okay. Ang aking binabanggit dito na i-consider natin Okay. yung events na prior sa second coming. Okay. Yun po yung gusto kong i-punto ko na Wait lang, brother. para hindi tayo malito. Wait lang. Kung yung ipinakonsider ko sa akin events before second coming ay yung sinasabi mo na may inherit si Abraham or yung mga si Abraham i-resurrect at dadalhin doon sa kingdom at kakain na kasalo. I think hindi yan doon sa binabanggit mo dito. Binabanggit yan doon sa New Heaven sa New Earth. Ay, sa New Jerusalem pala. Ano na lang natin yan, parang I-recap na natin mamaya. oo, recap natin yan, yung passage na yun lang. Pero itong importante lang na aking gustong basahin. Okay. Kasi binabanggit yan sa binasa ko na hindi daw sila magano ng lupa, magtatanim. Sa ibang passage na
Hindi sila magtatanim at ibang kakain, di ba, sa Bible? Saya yun. Tama yun. Dahil doon talaga yan sa after 1,000 years. Kapag na-purified na ang earth. Ngayon, ang gusto kong ibigyan natin ng consideration, ang pagkakaiba ng events na before second coming, yung pag-possess nila ng promised land, kakaiba ito dahil hindi po sila magtatanim. Yan. Wait lang. Sino ang magpupusis ng promise na yan? Kasama ba niya si Abraham at ang mga kita? Okay. Ito. Balikan lang po natin ang Ezekiel 26. I-continue ko yung pagbasa kasi kanina nagpigil ako sa 25, ano? 26 hanggang matapos po. Tapos tawid tayo ng 37. A new heart also will I give you. And a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you. And cause you to walk in my statutes. And ye shall give my judgment unto them. So I'm going pa yung judgment. And ye shall dwell in the land that I give to your fathers. Mananahan kayo sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang. And ye shall be my people, and I will be your God. I will also save you from all your uncleanness, and I will call for the corn and will increase it, and lay no famine upon you. Wala nang gutom. And I will multiply the fruits of the tree. So, mapapansin natin siya, multiply ng bunga ng mga prutas, no? Okay. And the increase of the field, that ye shall receive no more reproach of famine among the heathen. Kasi ngayon, ang bayan ng Diyos ay gutom talaga. 31. Then shall ye remember your own evil ways. Maalala pa yung mga evil ways. Kasi sa after 1,000 years, hindi na maalala yung evil ways eh. Buburahin na ng Panginoon yan. In your doings that were not good, and shall laugh yourselves in your sight. So patayo. For your iniquities and for your abominations. Not for your sake do I this, said the Lord God. Be it known unto you. Be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel. Thus said the Lord God, in the day that I shall have cleansed you from all your iniquities, I will also cause you to dwell in the cities, and the wastes shall be builded. And, verse 34, and the desolate land shall be filled, whereas it lay desolate in the sight of all that pass by. 35. And they shall say, this land that was desolate is become like the Garden of Eden. Kasi bakit madidesolate yung lupa na yan? Yan kasi simple digmaan, bumbahan, mga earth strike, yan mangyari kaya magiging desolate yan. And then, ang sabi ng mga tao, this land that was desolate is become like the Garden of Eden. And the waste and desolate and ruined cities are become pens and are inhabited. Then the heathen, meron pang mga heathen, that are left around about you shall know that I the Lord, build the ruined places and plant that was desolate. I, the Lord, have spoken it, and I will do it. Thus said the Lord God, I will yet for this be inquired of by the house of Israel, to do it for them. I will increase them with men like a flax. Kaya i-increase sila, madadami nga sila, like a flax. As the holy flock, as the flock of Jerusalem in her solemn feasts, so shall
the west cities be filled with flocks of men, and they shall know that I am the Lord. Liwanag, no? Na Anong punto mo dyan? Anong pinupunto mo dyan? Kapag magkabalik na sila doon sa promised land na yun, ay hindi na sila tatanggap ng kagutom kasi ang Panginoon ang magbibigay sa kanila ng kanilang pagkain. Tapos yung lugar na yon ay maliwanag sinabi sa 35 na kagaya ng halamanan ng Eden. Tapos dadami ang kanilang bilang doon dahil kagaya sila ng mga tupa na mag-increase. Okay. Tapos ang pinaka-huling punto dito, I the Lord have spoken it and I will do it. Okay. Ang Diyos ang gagawa dito. Yun yung punto mo. Yung sa 37 naman, yung pinaka huli, na doon sa tanong mo na paano nakasama sila si Abraham. Nakasama sila doon dahil nga, una, binanggat doon sa yoke. 13, 28. And then, dito naman, binanggit din dito na pagkatapos na sila ay mabuhay, sabi sa verse 12, therefore prophesy and say unto them, thus saith the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O house of O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it, and performed it, saith the Lord. So, siya talaga ang gagawa nito. So, anong punto mo doon? Yung punto na ang sabi na bubuhayin sila, lahat ng mga Israelitas ito by blood talaga. By blood? So, kasama din sa Abraham? talaga. Kasama sa Abraham? Kasi doon naman nag-umpisa sa kanya yung seed of Israel. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo na kumukontra si Victor Hotip kay Mrs. White. Kasi kanina, tinatanggap mo itong binasa ko, na sabi mo kayo na, wala akong pagtutol dyan. Whereas ang binabanggit ni Mrs. White, na-purify na yung earth. Wala nga. Yan nga ang problema ko. Kahit nga si Brother Hotip, yun din ang sinabi niya. Hindi, mali nga si Victor Hotip, bro. Bakit? Kasi ang sinasabi kaya ni Victor Hotip, ang sinasabi niya, ang mangyayari itong mga bagay na to, na si Abraham bubuhayin, dadalhin siya doon sa kingdom. Pero ang sinasabi ni Mrs. White, ang mamanahin ni Abraham, yung na-purify na earth. Yung mamanahin, magkakaiba kasi yung dadalhin muli sila doon. Ay, hindi. Kaysa sa yung final o fully na pagmamana nila na magtatanim na sila doon, hindi na ang ibang kakain. Iba ito, Brad, kasi ito, bigyan natin ng punto, Apuang. Okay. So, ngayon, kung tutol ka dito, ito na lang, tanong ko na lang sa'yo. Sige. Ngayon, kung tutol ka dito, saan natin ilagay ang passage na ito sa Bible? Okay. Na events. Okay. Maganda sana yung binasa mo kayo, nakalimutan ko na yung passage na binasa mo kayo na kinot ni Mrs. White yung Ezekiel. Una-una na ipupunto ko sa iyo dyan, Brad, sa Ezekiel. Di ba 144,000 isisil muna sila bago pupunta doon? Ibig sabihin may operation of the heart pa? Yes. Ibig sabihin yung mga nasil ng Holy Spirit meron pang kulang. Dito po. Sige. Saan mababasa, bro, sa Spirit of Prophecy na yung nasil ng Holy Spirit kailangan pa niya na baguhin yung kanyang nature. Yung pagbubuhos ng Holy Spirit, yun na rin yung pagbago ng kanilang puso. Tingnan mo ha. Once na-sealed ka ng Holy Spirit, ibig sabihin may hindi ka pa purified. Kasi papaguhin pa yung puso mo eh. Titingnan mo. Ang sealing kasi, brother. Okay. Ang sealing sa ngayon, ongoing, di ba? Okay. Sisiliwan tayo sa pamagitan ng dalawa sa ating intellectual. Okay. Ayon sa 4 BC 1161. Okay. Seal, what is the seal? Sealing is sealing into the truth. Sige. Intellectually and spiritually. Pero di ba sinasabi ni Mrs. White na ang seal na ibibigay niya ng Diyos ay hindi ka isisil kung mayroong katiting na kasalanan na makikita sa iyo. Yes, tama. Ngayon, kung babaguhin pa pala ang puso ng tao na dadalhin sa kingdom, ibig sabihin meron siya ibibigay. Kasi ano ang hindi pwede po i-seal. Saan mababasa na isisil ng Holy Spirit kahit hindi ka pa pure?
Yun na lang. i-ano natin. Pag sinabing sealed kasi, pag sealed na ang 144,000, saka pa lang sila dadalhin mo sa kingdom. Ito nga bro, ang problema. Okay. Kasi ang sealing kasi bigyan mo muna ako ng ano, bago ka tumutol, Sige. bigyan mo muna ako ng konting ano. Bago sila dalhin sa kingdom, kailangan silyado muna sila. Kasi yun ang requirement sa Bible eh. Na kailangan matatakan muna sila bago sila i-deliver sa kingdom. And then, kapag nandun na sila sa kingdom, kapag nakatayo na sila doon sa bundok ng Sion, bubuhusan sila ng Holy Spirit. Yun yung panahon na quoted ni Sister Ellen G. White na yung pagbuhos ng Holy Spirit, yun yung pag-clean sa kanila. Pag-clean sa kanila. Kasi pag sealed na kasi sila, hindi yun ang timano na binuhusan na kagad sila ng power na kalat-kalat pa sila sa buong mundo. Hindi yun. I-gather mo na sila sa isang lugar, kagaya sa time noon sa mga disciples na nasa isang upper room lang sila. Isang lugar lang sila na binuhusan sila ng Holy Spirit. Hindi sila kalat-kalat. So sa anti-type din, sa pagbuhos din ng Holy Spirit, kailangan ang 144,000 intact sa isang lugar talaga. Intact sila. Okay na ako. Okay na. Ako naman. Magbabasa sana ako, pero sige. Una-una, yung type sa anti-type mo, may problema din yan si Joseph. Kasi may sinabi si Victor Joseph dyan na kung walang type sa anti-type, walang katotohanan. Ang ginawa yun niya kay Sister Ellen G. White. Saan mababasa yun kay Mrs. White kung sakaling meron? Ngayon, i-reserve ko lang yan. Ito, ang pinupunta ko. Ang sinasabi ng Ezekiel, dilinisin ko kayo sa inyong karamihan. Ang sinasabi ni Mrs. White, hindi ka maisisilyuhan kung mayroon kang impurities. Pero sa inyo, masisil ka pa rin kahit mayroong impurities. Kasi ang final na paglilinis para sa inyo, andun pa paglilinis sa kahit nasilyo ka na ng Holy Spirit. Biro mo ba, isisil ka ng Holy Spirit, mananahan sa'yo ang Holy Spirit. Kasi yun ang seal eh. The sealing into all truth. Hindi ka isisil, sabi ni Mrs. White, hindi ka isisil ng Diyos kapag ka mayroong impurities sa inyong character. Yes. A little stain of your na impurities, hindi ka isisil. Pero sa inyo bro, pwede. Pwede. Clarify ko ha. Sige. Pareho tayo ng stand doon. Hindi Kapag bro. may kasalanan ang isang tao, hindi talaga siya masisilyuhan. Oo. Wala akong tutugon. Then. Ang tinutukoy ko na paglilinis sa kanilang impurities, bodily yun. Hindi bro. Ito bodily, ano ang holy ba doon? Kasi kahit silyado ng bayan ng Diyos, masakitin pa rin sila. Pwede pa rin sila magkasakit dahil sa epekto ng kasalanan. Okay? Ang sabi doon, kaya nga sinabi sa Zechariah 13, Mali ka bro. na magbubukas siya ng fountain sa house of David for sin and for uncleanness. Okay. Pwede basahin ko sa Ezekiel. Itong kanina na nila, kasi pag sabi mo Bigyan kanina, mo muna ko ng pupuang na kasi umikot-ikot lang tayo eh. kasi ang dinidin mo sa akin na ako'y naniwala na pag nasilyuhan na sila, meaning ay hindi pa rin ano sila na yung pagkapunto. Pero ba, Nasilyuhan na. nasilyo na sila. Pero, lilinisin pa sila. Ang sabi mo kanina, Oo. lilinisin sila physical impurities. Hindi bro. Kalinaw-linaw ng Ezekiel. Binasa ko ito kanina. Tingnan mo ha. And Physical yan. Hindi. Tingnan mo. Basahin ko. Then will I sprinkle you a clean water upon you. And you shall be clean from all your filthiness and from all your idols. And I will cleanse you. Saan mababasa na yung physical, na yung idols ay physical impurities yan? Okay. Meron pa dito. Wait lang. Tingnan mo ha. A new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I will take you the stony heart of flesh, and I will give you the flesh, the heart of flesh, sabi niya. And I will put my spirit within you, and cause you to walk my statutes. Ibig sabihin nito, sila hindi ito lumalakad pa sa katwiran. Kasi lalagyan pa sila ng puso kung sila ay makaubay sa Panginoon. Ngayon, babalik ako sa iyo, sinasabi mo na physical impurities. Ipaliwanag mo ngayon sa akin kung ano yung idols na physical impurities. At paano yung sinasabi dito na kailangan lagyan sila ng panibagong puso para makasunod sila sa commandments. In effect niyan bro, hindi talaga sila sumusunod. Kaya nga dadalhin sila doon at para lilinisan. Ang sabi kasi diyan, naalala nila yung kanilang mga idols nila noon. Hindi. Tapos masusuka sila. Wala Wala, yung bro. binasa ko kanina sa Ezekiel 36.
Hindi yan bro. Hindi yan. Sa Ezekiel 36 yan bro, ang sinasabi dito, pagdating nila doon, lilinisan sila, di ba? From ordin, then ay hindi nila maalala. Kundi sila mismo ay lilinisan. Yan yung pinupunto ko. Ngayon, kung lilinisan sila ng kanilang mga idols mula sa kanilang mga idols, ibig sabihin, naniniwala ka na sinisilyuhan ng Diyos ang tao kahit meron siyang impurities? Hindi nga po, hindi po siling ang tawag doon. Para sa kung katotohanan ang pag-usapan natin, bago ka dadalhin doon sa kingdom, hindi pwede na dadalhin ka doon na hindi ka silyado. Kaya nga, bro, ang silyo kasi bro, hindi ka tatataka ng silyo kapag ka meron kang impurities. Ngayon, hindi kasi ang understanding ko sa ayon sa nakasulat, sa sealing, is settling into the truth niya. Ibig sabihin, hindi ito literal na binago yung dugo mo, hindi. binago yung DNA mo, hindi yun. Ang ibig ko sabihin na yung settling into the truth, both intellectually yun, spiritually. Yes, So, tama yan. So, hindi pa involved doon yung literal na pag-cleansing sa katawan natin. Maaaring Maaaring malinis tayo sa ngayon. Halimbawa, paano tayo malilinis ngayon mula sa ating karumian? Siguro, mag-cleansing tayo or mag-vegetarian. Yun ang isang solusyon kasi isa yun sa mga qualification ng Panginoon para maging membro ng 124,000 eh. Hindi bro, ulitin ko lang. Maging health reformer. Yun yung ibig kong sabihin na yung pagkakaiba ng sealing, sealed ka by the truth, at saka yung bodily cleansing. Magkakaiba yun. At saka magkakaiba ng lugar yun. Yun lang yung ibig kong sabihin. Okay, brother, ulitin ko lang Ang sabi kasi ito sa Ezekiel sabi niya, Ezekiel chapter 26, verse 24 saka 25, sabi niya, for I will take you from among the heathen, yung sinasabi mo ng 144,000, and gather you out of all countries and will bring you into your own land. So, granting to without admitting. Kanino yung masasakit mo yung magustuhan mo. Yun mo. Verse, then I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness and from all your idols with iniquities. Hindi yan bro, physical cleansing. Kasi may idols ka pa nalilinisin ng Diyos. Paano yung physical, paano i-cleanse paano gagawin yung physical cleansing ng idol? Ang idols kasi, a matter of, nasa isip yun. Nasa isip yun. Kaya nga, yung pag sinabing, bibigyan ko kayo ng bagong puso, ibig sabihin, bibigyan ng bagong isip. So, ibig sabihin bro, mawawala na yung idols natin doon. filthy pa rin sila nung dalhin sila doon. Yes. Still, ano pa sila? Pero silyado sila. Silyado na sila sa katotohanan. Yung sinasabi ko kayo na Kaya nga, they are subject. Kaya nga, ang gagawin ng Panginoon, bago sila dadalhin doon, puprotektahan sila. Sila ang tawag doon. Kasi, ipipersecute sila ng mga wicked people. Palilibutan sila, paikutan. Yung sinabi sa early writings na paikutan sila, ipipersecute sila, tapos pupunta sila sa mga most solitary places. Tapos, ang angel na lang magpapakain sa kanila doon. Tapos, ating gabi ay i-deliver sila. Yan yung sabi doon. Ngayon, during the time na sila ay nasa silyado na nakalagayan, protected na sila by angels, ang kanila pong likas ay ganito pa rin. Pwede pa rin silang magkasala. Ang kaiba ng noon ay hindi na sila magkasala kasi silyado na sila ng katotohanan at saka ready for the kingdom na sila. Right? Hindi mo talaga nakita yung ibig ko sabihin na. Ito, lilinawin ko ulit. Ang sabi kasi ni Mrs. White, ito lagi mo sinasabi na, tama yung sinabi mo kanina na may idols pa sa isip at sa puso, kaya nilinisan sila. Ito, ang sinasabi ni Mrs. White, hindi ka isisil ng Panginoon, hindi ka bibigyan ng silyo ng Diyos kung meron kang impurities kahit katitin lang. Ito, basahin ko po, brother. Okay. Ang definition ng heart operation. Saan ba yan? Anong libro yan? Yung 1 kg ito. Okay. Basahin ko rin kay Mrs. White. 1 kg, 51, yan ang problema pala natin. Magkaiba pala tayo ng isla. Sabi dito, when this cleansing takes place, quoted yung Ezekiel 36:26, when this cleansing takes place, then
it is that a new heart and a new spirit will be given to all who are now striving to grow in the knowledge of God, and who are then found in the kingdom. After this, heart operation takes place to do the will of God will be but unnatural things. There will no longer be a struggle against the carnal heart. Yun yung ibig sabihin. Oh, yan yung ibig Wala sabihin. nang struggle ng ating carnal heart. Kasi Yan yung ibig struggle sabihin tayo. ni Juan. Yan yung ibig sabihin ni Oh. Joseph, pero hindi yan yung sinasabi ni Mrs. White. Ay. Ewan ko kung magkakontra basta, pero para sa akin, hindi sila nagkakontra. Okay, ganti din sila. Wala namang problema.